nakita kong video, actually maigsi lang. And pinag-usapan nila dito ang lihim ni coaching. Teka, palitan ko lang yung picture. Aha. Ha? Naloka ako, Kems. Yan. May dalawang foreign germs. Hindi ko alam kung sila ay nasa mainstream, baka reporter and baka pareho silang reporter or journalist. Pwede rin mga baka YouTuber lang, di ba? Or influencer. Pero meron silang parang may interview, nagpapalitan sila ng opinion at pinag-uusapan talaga nila ang anemika, ang Pilipinas. Feeling ko mga taga-anemika to. They're talking about our president. So kuting, kahit pinatatahimik mo ang media ng Pilipinas or pinatatahimik ng asawa mo kasi ang bait kapag nakakapagtaka eh. Ang bait-bait ng media ngayon, hinihinay mawi sa pambabash, baka magurgur ka. So mukhang ang bait-bait ng media ng Philippine media sa inyo ngayon, pero ang foreign media pinag-uusapan na kayo. Okay? Kasi mukhang may dahilan itong hindi mo magandang binabalak para sa Pilipinas. Kasi nga mukhang isasabak tayo ni Kuting sa giyera, mga ate at kuya. 'Di ba bukang bibig na niya na nasa frontline na naman daw tayo katulad ng World War II, nag-vlog na ako patungkol diyan ng mga nakaraang araw. Oh, open ko lang ha. Aha. Saan banda 'yon? So, hindi naman 'to actually lihim, parang familiar na rin naman na tayo dito. Pero maganda yung pagkaka-analyze nila kung ano talaga ang dahilan kung bakit si Kuting ay bumaligtad. Iba kasi yung pangako ni Kuting noon nung siya ay nangangampanya pa lang, 'di ba sabi niya he will not yun nga rin ang bukang bibig niya sa Australia. He will not surrender even one square inch of our territory or even 1 square millimeter pa kapag kaliit pa na pirasong lupa. Oh, sa kahit kaninong foreign powers, pero nga mukhang 'di ba dapat neutral yun eh. Sabi bukang bibig pa nila, 'di ba, friend to all, enemy to none. Tapos ngayon maka-anemika na si Kuting. Bakit ka naging maka-anemika, Kuting? Bakit ka naging at saka ano huwag sanang madaya si Donald Trump ngayong taon sa election sa states. Kasi malakas si Trump. Hindi ko alam kung paanong pandaraya ang gagawin nila para 'di ba manatili yung bulok na pamumuno ni Biden. Si Biden naman ulyanin yan eh. So kapag si Trump kasi mga ate at kuya, ang sabi, medyo connected kasi feeling ko taga US tong mga vloggers or itong nagkakandak ng podcast, parang podcast. So, kapag si Trump ang naging presidente ulit ng US, lahat po ng mga sundalo ng yung mga nasa EDCA na yan, yung mga US troops, 'di ba? Ay pauuwiin ni Trump lahat sa US. Ayaw ni Trump na may mga military base abroad, ayaw ni Trump ng gulo, anti-war si Trump, si Donald Trump. Okay? Ang kinagandahan po kay Donald Trump, mga ate at kuya, kung hindi familiar ang iba, is hindi siya politiko. Okay? Ordinaryo siyang tao kapag businessman, mayaman, billionaire. Baka higit pa, multi-billionaire. So, iba siya sa mga politiko na kapag ka nagsasalita ay ang mga ginagamit, alam niyo na, yung mga jargons ng politics, ng mga lawyers and whatnot. Si Trump, kapag nagsalita, ordinaryong words na maiintindihan ng lahat. Halimbawa, kapag sinabi ni Trump ang patungkol sa batas sa US, ang babanggitin niya ay law. Hindi yung mga word, diba? This law, these laws, ganon. Oh, ang diretso yung binabanggit na law, okay, or batas. Kapag kasi mga politiko ng US, ang maririnig mo dyan mga legislate, o gano'n, malay naman ng mga ordinaryong tao kung ano ibig sabihin ng legislation. Kumbaga, hindi siya gumagamit ng malalalim na jargon or words and phrases. Ang ginagamit niya ay yung common language o yung ginagamit mismo sa conversation ng mga na Ingles or English, no? So naiintindihan ng pangkaraniwang Americans si Trump at marami namang gusto diyan. May mga nagsasabi nga po na parang dinaya rin yan siya, no, nung huling elections. And unfortunately, mukhang hindi umusad yung sinampang kaso kay Trump. Malakas nga siguro ang kalaban talaga. So hopefully,
And since malakas si Trump sa tao ngayon, huwag sana siyang madaya ulit. Dahil kapag si Trump ang naupo, itong si Kuting ay mapapariwara ang buhay. Kaya si Trump pumupunta ng Germany, Australia nitong mga nakaraang araw. Nung nakarang araw sa Australia at ngayon pupunta ng Germany, humahanap di umano siya ng kakampi. Dahil malakas si Trump, dahil sa US tayo nakasandal ngayon kaya nagsisiga-sigaan ang Pilipinas ngayon, si Gibo Teodoro at saka si Kuting dyan sa South China, dyan sa West Philippine Sea na South China Sea naman yan. Kaya nagsisiga-sigaan dahil nandito sa atin ang military bases ng US. O ipo-pull out yan ni Trump pag siya ang naging pangulo, pag siya ang nanalo ngayong taon mga ate at kuya sa US elections. So wala nang kakampi, hindi na makakapagsiga-sigaan si Kuting. Alam niyo bang may iba siyang balak kung bakit siya nagsisiga-sigaan? At bakit parang gustong pumalag ni Kuting sa China? Maya kung kaya pa ng oras ko. Meantime, panoorin po muna natin ang video para malaman nyo kung ano itong napakasimple lang naman at alam ko marami na nakakaalam sa atin ito na lihim ni Kuting or maybe balak niyang hindi maganda. Alright? And kayo na po ang magsabi kung silang itong dalawang foreigners ay may, isipin nyo, pinag-uusapan na tayo ng foreign media kahit na tahimik at mababait ang mga TV network sa Pilipinas, no? Bigla silang kambyo. Ay nung si Pangulong Duterte, grabe nila balahurain nung nakaupo. Ngayon si Kuting, takot sila kay Kuting, mukha namang lampa. Malamang takot sila kay Butot. Okay, let's watch the video mga atin kuya. Hold on. Philippines just flipped. Yeah. We just flipped Philippines now. So Philippines is going with the US Yeah. against China. Philippines. Because remember, Yes. during Duterte, Yeah. Duterte moved towards China. Yeah. Marcos Bongbong, Yeah. that's his nickname, after his visit to the US, now he's being flipped. And I bet Yeah. you this, during the visit, some arrangement has been made. I'm sure. And you know what it's about? His family assets. Because they were frozen Yeah. in the US. So it just flipped. Yeah. I just did a video on it. On Well, and Bongbong. honestly, how can you trust anybody whose assets are frozen in the United States who's a leader? Like, how can you trust that? That's true. So anong sabi nung lalaki? Nung after ng US trip ni Kuting, bigla siyang nag-flip. Ilang beses siyang pabalik-balik sa US. Right? Yung mukhang may pagpunta siya ng US na hindi naman talaga siya well accommodated. Like parang nasa sulok-sulok lang siya. Si Kamala Harris lang yung kausap. Nakapag-vlog na ako dyan dati. Diba? Parang itchapwera lang si Kuting. Nakatatlong balik sa US. Pabalik-balik. Ano kaya ang bit-bit pa uwi? Kasi may diplomatic immunity daw ang mga yan, syempre, no? So kung ano man ang laman ng presidential plane natin, ng Air Force One natin, hindi na yan bubusisiin pa ng customs, okay? So kung may laman mang bangkay, gold bullions, dollars, whatnot, diba? Ginto at kung ano pa, yaman, polboron, hindi na yan masisita. Pabalik-balik si Kuting and after nyan, bigla siyang nag-shift. Okay? Ano to? Tuwing may pupuntahang bansa si Kuting, bigla siya mag-shift. Nagpunta naman na siya ng China, hindi naman siya naging pro-China. Nagpunta siya ng Japan, hindi naman siya pro-Japan. Diba? Galing din ng Australia itong mga nakarang araw. Or kababalik lang galing Australia. O pupunta ng Germany, baka biglang maging pro, baka maging ano na rin yan, natuta ng Germany yan. But now, ito hindi nga ginagamit sa kanya yung word na yan or yung phrase na yan. Tuta ng kano. Si Kuting ang totoong tuta ng kano. At ano daw yung reason kung bakit may sudden flip? Sabi nga dito, sino ngayon ang tunay na kalaban ng Pilipinas? Ang totoong kalaban ng Pilipinas ay, di ba may gasgas naman na tayong linyahan dyan? The real enemy of the Filipinos are the Filipinos themselves. Ang totoong kalaban ng mga Pilipino ay kapwa natin Pilipino. Siguro, hindi naman natin pwedeng sisihin na porke tayo watak-watak, magkakalaban na tayo. Iba-ibang tribe tayo, 7,600 islands tayo.
Pero hindi ibig sabihin niya na hindi tayo magiliw sa ating mga kapitbahay at kapwa Pilipino, right? Pero ang problema, may mga Pilipinong makasarili. Mataas ang tingin sa sarili, abusado sa power, manlilinlang. Yun ang problema natin. Ngayon, sabi doon, may mga frozen assets si Hello Kitty at ang kanyang pamilya sa Anemika. Mostly siguro. Right? Dahil ang World Trade Center, ang alam ko, ang isa naman sa nag-conceptualize or whatever, ay yung World Trade Center sa US, yung ano ba yan, One World Trade Center na dati ay Twin Tower, di ba? Parang ano naman, idea naman yan ng nasirang Marcos, yung tatay. So, kaya may World Bank, gano'n. Malaki daw ang deposit diyan na or yung asset ng mga Marcos diyan, 'di ba? Sa World Bank diyan sa US. Also, yung building mismo ni Trump, mga ate at kuya, yung Trump Tower diyan sa New York ay pag-aari dati ng mag-asawang FEM at Madam Imelda or ng pamilya nila. Binenta lang kay Trump, yung Trump Tower sa New York. Oh. And napakarami pa nila diyang real estates maybe, assets sa mga bangko, hindi lang yung mga nasa Swiss. Ay galing naman kay Madam Imelda, ang dai-dai niyang pinresent na document na kanilang mga assets abroad, di ba? In billions pa nga per document, dollars pa. O ano ba ang currency ng US, di ba? Dollars, so malamang mas marami sa US. So, para siguro ma-defroze, tama ba, ang mga nasa refrigerator ng Anemika, ay kailangan talagang sumunod kay Uncle Sam. Kaya siguro si Kuting, inalaw niya na magkaroon ng mga military bases dito sa Pilipinas kasi gustong-gusto nga ng US makipaggiyera sa China eh. Gustong makisawsaw ng US sa gulo ng Taiwan and China. And kung kinakailangan ng US ng lupa para mapaglagakan ng kanilang mga armas, missiles at kung ano-ano pa, kailangan nila ang Pilipinas since malapit sa bungad, okay? Malapit sa China. We are a very strategic partner both in business and malamang warfare. Napakaganda ng ating location, no? Maganda pa ang klima natin, at least. Polluted lang ang bansa natin. So, sabi nung babae, kahuli-hulihan, yung babae sumagot, paano, sabi, how can you trust a person who has a foreign asset and then maglilid pa sa bansa? Pakinggan natin ulit si Girl Lalu, ha? Ang ganda ng sinabi niya. So, ibig sabihin, mga anga-anga tayo. Bakit tayo nagtiwala? Yeah. I just did a video on it. On Well, and honestly, how can you trust anybody whose assets are frozen in the United States who's a leader? Like, how can you trust that? That's true. See? Paano mo pagkakatiwalaan ng isang leader na may mga frozen assets sa US? Malamang mahahawakan sa liig si Kuting ng US. Para ma-defrost yan or maisoli sa pamilya nila yung mga frozen assets na yan, o baka yung nakalagay sa last will and syempre presidente siya. So, hindi naman siya basta-bastang tao kung makikipag-usap sa US. Pwede bang i-defrost nyo na yung aming mga assets dyan, ha? Isoli nyo yan sa amin, mature na yan, napatunayan naman namin hindi yan nakaw, so ba't di nyo ibalik sa amin? Kapag ginanyan-ganyan ng US government, malamang susunod. Or maybe, okay, pagbibigyan ka namin Kuting, pero hayaan mo magkaroon kami ng military bases sa inyo. I don't know kung ano ang arrangement ng US government with the Philippines through Kuting, kung bakit natuloy ang EDCA sites na yan na ipinagkalihim-lihim, eventually nalaman natin, sabi 9 EDCA sites, baka nga 19 na yan, baka 20 na. Yung mga military bases ng US dito sa Pilipinas. So hindi lang tayo inilalagay ni Hello Kitty sa kapahamakan, dahil nandito ang bully na US na hari-harian sa buong mundo, may personal interest pa na ma-defroze ang asset according dun sa dalawang nag-uusap na mga, I think mga Americans, okay? So, ay sana all maibabalik ang yaman. Pero ano ang kapalit? At paano natin mapagkakatiwalaan ang taong pwedeng hawakan sa leeg ng kung sino man? Na pwedeng maging sunod-sunuran at maging puppet ng ibang foreign powers. Paano natin pagkakatiwalaan ang isang leader na ganyan?
Message yan sa ibang sa ibang mga world leaders din. How can we trust that? How can we invest in the Philippines governed by a leader with frozen assets in the States? How can the Filipinos trust that kind of leader? Simply put, nabudol baga tayo. Comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po.